Caught Between Two Gangsters. Chapter 4. Umaga. Kanina pagising si Jenna, ngunit wala pa siyang gana na bumangon. Iniisip niya pa rin kasi kung paano siya natalo ni Claire. Dati ay hindi man lang ito makasabay sa kanya, pero ngayon ay iba na. Ganoon na pala ang nagawa ng 2 taon. Ate Jenna, handa na ang almusal. Kain na tayo. Ang tawag na iyon ni Morris ang nagpabangon kay Jenna. Sumaglit siya sa CR na nasa kwarto niya para maghilamos bago dumiretso sa dining area. Nakapaghain na si Morris. May fried rice, pritong itlog, spam, hotdog at chocolate drink. Mayroon din hinog na mangga. Kain na, sabi ni Morris. Nakaupo na ito. Umupo na rin si Jenna at nagsimulang kumain. Ate, may sasabihin pala ko sa'yo. Napatingin si Jenna sa kapatid. Tungkol doon sa plano mo, kalimutan mo na yon. Kalimutan mo na ang pang-aakit sa Mafia Prince. Actually, effective ang plano ko, sabi ni Jenna. Totoo naman, kung hindi lang nga dumating si Claire ay malamang nabihag na niya ang lalaki. Pero mas mabuti na makatanggap ka ng rekomendasyon dahil sa sarili mong kakayahan para walang masabi sa'yo ang Claire na yon o kahit si Kian pa. Natigilan si Jenna. Alam ba ni Morris ang nangyari sa party? Oo, ate. Alam ko na nakaharap mo si Claire, sabi ni Morris na tila nabasa ang nasa isip ng ate niya. For sure nakita mo rin si Kian. Tama. Noong paalis na kasi kami ng hotel ay nakasalubong namin ang sasakyan nila. Tatawagan ka sana ni Borge para balaan kaso wala kang cellphone. Alam mo na pala ang nangyari, ibig sabihin alam mo na rin na mahina nako kaya wala nang paraan para makasali sa Black Tortoise kundi ang gumamit ng koneksyon. Pwede ka ulit magsanay, ate. Siguradong maibabalik mo pa ang dati mong galing. Kung gagawin ko yon, aabutin pa ako ng siyam-siyam. Ayos lang iyon, tutulungan kita. Nakita ni Jenna na seryoso ang kapatid, pero duda na talaga siya kung magagawa niya pang mahabol sina Claire. Isa pa ay ayaw na niyang gumugol ng matagal para lang mapansin ng Black Tortoise. Mamaya pagkatapos ng work mo, sama ka sa akin. Ipakikilala kita sa isang mahusay na martial artist. Sabi rin ni Borge, willing siya na i-train ka. Titingnan ko, sagot ni Jenna bago muling kumain. Ate, hindi na muna pinansin ni Jenna si Morris. Nag-focus na lang siya sa pagkain, pero tuloy pa rin si Morris sa pag-usap. Ayoko sana itong sabihin, pero alam mo ba na si Claire na ang kinikilalang next White Wing ng Black Tortoise? Anong sinabi mo? Biglang napatayo si Jenna. Iyon ang usap-usapan ng mga gang na kilala ko, sabi pa ni Morris. Hindi yun maaari, napapalo sa lamesa si Jenna. Malakas at maganda si Claire kaya sa tingin ko ay natural lang yun, dagdag pa ni Morris. Huwag mong purihin ang Claire na yun. Bulalas ni Jenna. Bakit naman ganon? Nasa kanya na si Kian. Bahagi na rin siya ng Black Tortoise. Pati ba naman ang titulo ng nanay ko kukunin niya pa? Kung hindi mo iniwan ang snake, malamang bahagi ka na rin ng Black Tortoise at siguradong ikaw at hindi si Claire ang tinatawag na White Wing. Kayo pa rin sana ni Kian ngayon. Napahawak na lang sa noo niya si Jenna. Bakit ba ganito ang nangyayari? Noong time na nagdesisyon siya na iwan ang pagiging gangster ay siguradong sigurado siya na tamang desisyon iyon. Bakit ngayon ay parang pinamumuka sa kanya na nagkamali siya? Binilisan na lang ni Jenna ang pagkain, pagkatapos ay naghanda na siya para pumasok sa trabaho. Sa pagkakataong ito ay ipinuyod niya ang kanyang buhok, gaya ng dati. Nagtatrabaho si Jenna sa Hanamaki, isang Japanese restaurant na pagmamay-ari ng Nano family. 2 PM up to 11 PM ang pasok niya, pero pumasok na siya ng maaga. Pagdating sa restaurant ay sinalubong agad siya ni Wendy. Good morning, Jenna. Ang aga mo. Si Wendy ay apo ng may-ari ng Hanamaki. Isa itong cute na babae na nakasuot ng kimono. Ganoon ang suot ng mga crew ng Hanamaki. Kasama nito na server ang mga tiyahin na sina Auntie Bella at Auntie Yuki. Lola naman niya na si Madam Mariko ang cashier. Samantalang ang mga cook ay lolo at uncle niya. Lahat ng empleyado rito ay magkakamag-anak, si Jenna lang ang naiba. Biglang hinayla ni Wendy ang nakapuyod na buhok ni Jenna. Wendy, angle ni Jenna.
Bakit naka-ponytail ka na ulit? Tanong ni Wendy. May problema ba sa ponytail ko? Kasi, ang alam ko mula nang iwan mo ang snake, hindi ka na nag-ponytail. Dito lang naalala ni Jenna na nasabi niya nga pala iyon kay Wendy na kaya madalas siyang mag-ponytail ay dahil ginagaya niya ang hairstyle ng gangster na si White Wing. Nang umalis siya sa snake ay hindi na siya nag-ponytail dahil hindi na naman siya gangster. No need nang gayahin pa si White Wing. So, babalikan mo na pala ang buhay gangster. Nakangiting tanong ni Wendy. Tama at mali ang hula niya. Hindi naman totally babalikan. Gusto ko lang ituloy ang pagsali sa Black Tortoise, sabi ni Jenna. Ganoon na rin yun, giit ni Wendy. Ngumiti na lang si Jenna. Napanaginipan mo na naman ba ang mama mo? Hindi nakasagot si Jenna. Hindi kasi niya inasahan na mahuhulaan iyon ni Wendy. Ang totoo ay marami itong alam tungkol sa kanya. Matagal na kasi silang magkaibigan. Simula pa noong binubuo niya ang snake. Naghahanap siya noon ng trabaho nang makita niya si Wendy na binabastos ng maglalaki. Tinulungan niya ito at bilang kapalit ay inalok siya ni Wendy na magtrabaho sa kanila. O baka naman si Kian ang napapanaginipan mo? Biglang nang asar si Wendy. Napasimangot tuloy si Jenna. Bakit naman napasama si Kian sa usapan? Hindi ba bahagi na siya ng Black Tortoise? Kung magiging Black Tortoise ka na rin, magkakasama uli kayo. Tama si Wendy, pero hindi iyon naiisip ni Jenna. Move on na siya sa lalaki. Wendy, matagal ko nang nakalimutan si Kian, sabi niya. Naningkit ang mga mata ni Wendy. Hindi ako naniniwala. Para makalimutan mo talaga si Kian, dapat nakahanap ka na ng kapalit. Kapalit, hindi rin naiisip ni Jenna ang tungkol doon. Wala siyang interest sa love life ngayon. Jenna, bamulong si Wendy. Huwag kang papahalata, pero tingnan mo yung lalaki sa may dulo. Sandali iyong sinulyapan ni Jenna. May isang gwapong lalaki na nakaupo roon. Hindi ba cute siya? Nabulong pa rin si Wendy. Ano naman ngayon? Mahinang sagot ni Jenna. Mag-serve ka sa kanya. Malay mo siya na pala ang hinahanap mong kapalit ni Kian. Tigilan mo nga ako. Naiinis na umalis si Jenna. Ang totoo ay service crew talaga ang in-offer kay Jenna na trabaho, pero tinanggihan niya. Ayaw niya kasing magsuot ng kimono. Kaya nga sa kitchen siya na-assign bilang tagalinis at tagahugas ng pinggan. Pumasok na muna si Jenna sa comfort room ng mga staff para magpalit ng damit. Nakita niyang muli ang kanyang wing pendant. Bigla tuloy niyang namiss ang nanay niya at si Kian. Ang nanay niya dahil ito ang nagbigay sa kanya ng wing pendant at si Kian dahil ito ang unang nagsabi sa kanya na kahawig niya si White Wing. Aminado siya na nasaktan siya nang iwan siya nito, pero kinaya naman niya. Mabilis lang din niyang natanggap na hindi sila para sa isa't isa. Pagkalabas niya ng comfort room ay nakita niya na nakatingin sa kanya iyong lalaki na sinabi ni Wendy, pero bigla rin namang umiba ng tingin. Nakatingin nga ba ito sa kanya o baka namalikmata lang siya? Sa kabilang banda, papunta na ko. Iyon ang last message ni Claire Asaguir kay Kian bago niya pinatakbo ang kanyang kotse. Mga isang oras ay narating na niya ang kondo ng lalaki. Bago bumaba ng sasakyan ay tumingin muna ni Claire sa salamin. Ang putla ko, sabi niya kaya agad niyang kinuha ang kanyang makeup kit. Nagdagdag siya ng powder at naglagay ng blush on, pagkatapos ay bumaba na. Nakasuot siya ng blouse at skinny jeans with white stilettos na bagay sa kanya. Gusto talaga ni Claire na lagi siyang maganda lalo na kapag magkasama sila ni Kian. Nagdiretso siya sa elevator at pinres ang 8th floor. Pareho sila ni Kian na nag-aaral sa college ngayon, pero magkaiba sila ng school. Nasa Mount Heart si Kian. Ang Mount Heart ay paaralan para sa mga miyembro ng Black Tortoise Gang. Hindi alam ng mama ni Claire na bahagi siya ng Black Tortoise kaya sa regular university siya nag-aaral. Dahil magkaiba ng school, minsan lang silang magkita. Kapag lang may grand event at special meeting ang Black Tortoise. Hindi rin kasi sila pareho ng subgroup sa gang kaya ang lagi niyang nakakasama ay ang nakagrupo niya. Pero dahil boyfriend niya si Kian, syempre naglalaan talaga sila ng araw para magkita. Ang napagkasunduan ay every weekend pupunta siya sa kondo ni Kian at vice versa. Turn niya ngayon na puntahan ang lalaki. Nag-doorbell si Claire,
pero walang tugon. Inulit niya, wala pa rin. Actually, alam niya ang passcode ng kondo ni Kian, pero as much as possible ay ayaw niyang gamitin. Ayaw niya kasi na basta na lang pumapasok sa bahay ng may bahay, pero mukhang wala na siyang choice. Since ibinigay naman ni Kian ang code nito, okay lang siguro na gamitin niya. Pinindot niya iyon at pumasok na sa loob ng kondo ng kanyang boyfriend. Malawak ang unit ni Kian at napakalinis. Isa ito sa hinahangaan ni Claire sa kasintahan. Hindi ito kumukuha ng tagalinis, bagkus ay ito mismo ang nagpapanatili ng kalinisan ng kanyang bahay. Kung sa bagay, kahit naman noong mga bata pa sila ay malinis at organized na talaga ito sa mga gamit. Magkababata sila kaya alam niya iyon. Noon pa man ay gusto na ni Claire ang lalaki, pero umeksena si Jenna. Mabuti na lang na realize din ni Kian na sila talaga ang para sa isa't isa. Tumuloy si Claire sa kwarto ni Kian para tingnan kung naroon ito. Narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa CR. Naliligo pala si Kian kaya hindi sumasagot. Sakit pa man din iyon ng lalaki, na maligo ng matagal. Naupo muna si Claire sa sofa na naroon sa loob ng kwarto ng lalaki. Habang nakaupo ay sandali niyang pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng silid. Biglang nanlaki ang mga mata ni Claire nang makita niya ang isang picture frame na nakalagay sa side table. Ang picture na yon, bakit nakadisplay pa rin yun? Ang picture ng dati nilang grupo ang tinutukoy ni Claire ang picture ng Snake Gang. Kung nakarating ka dito sa dulo pahingi naman ng likes at subscribe kita-kita ulit sa susunod na chapter.